ating simbolo, it is not only the geographical locations of your two candidates that are the symbol of our unity, the unity that we are hoping to bring to the rest of the country. Not only to the political arena, but also to our society once again. It is an important symbol because it is not only a geographical coming together of two disparate political forces, but it is the coming together of the understanding of the need of unity for our country. Ang ating pangangailangan ngayon nasa isa't isa. Ang pangangailangan ng bawat Pilipino ngayon na matulungan siya ng bawat ibang Pilipino. Yan po ang aming hangarin. Ito po ang simbolo ng pagkakaisa. Ayan na, yung tigre ng Ilocandia at ang agila ng Davao lumapat na dito sa Quezon. Ito na ang aking pag-asa. Sama-sama na tayo sa pagbabago. Ito na ang kinabukasan ng Republika ng Pilipinas. Ang paboritong anak ng Davao. Ito ang pinagmamalaki ng buong Mindanao at ngayon ng Pilipinas. Ang sunod na Vice Presidente ng Pilipinas, kung hindi, Mayora Inday Sara Duterte! Thank you. Yes. Thank you, Majority Floor Leader Martin Romales, for your gracious introduction. Nagpapasalamat po kami kay Doc Danny, kay Kong Aleta, kay Kong Ana, at kay Congressman JJ sa kanila pong pag-organize ng aming mga activities ngayong araw dito sa inyo sa Quezon Province. Maayong bukas sa inyo mga tanan, magandang umaga sa inyo lahat. Andito din po, papunta, parating, si former President Gloria Macapagal Arroyo. Tumutulong din po siya sa amin upang maghanap at mag-solicit ng suporta ng taong bayan para sa aming pagtakbo sa susunod na taon sa halalan natin sa 2022. Unahin ko po ang aking talumpati sa pagpapasalamat. Andito na si Ma'am. Halakpakan po natin former President Gloria Macapagal Arroyo. Unahin ko po ang aking talumpati sa pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa oras at oportunidad na binigay ninyo sa akin ngayong umaga na makausap kayo, makasama kayo at makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ako po ay tumatayo dito sa harap ninyo na Vice Presidential Candidate. Magbibigay lang po ako ng konting explanation kung bakit po ako nandito nakatayo sa harap ninyo. Noong October 8 po, sinabihan ko na po lahat na hindi ako tatakbong Pangulo ng Pilipinas. Sinabihan ko po si Bongbong Marcos, sabi ko sa kanya, ikaw gusto ng mga tao, kung meron kang magagawa para sa bayan natin, kung gusto mo tumakbong Pangulo, tumakbo kang Pangulo. Noong October 8, nagkamali ako. Akala ko, ransararat, matitigil na sila kapag hindi ako nag-file ng candidate for president. Naka-feel or nakaramdam ako ng pressure noong inaaraw-araw na nila ako at sinasabihan nila ako, Inday Sara, aantayin ka namin sa November 15. Huwag mo kaming biguin dahil kung naiyak mo na kami, na-depress na kami, hindi na kami kumain ng ilang araw sa kakaantay sa iyo. In fact, kahapon po sa Tacloban, nandoon ako, may lumapit sa atin, tatay mo, pagka-busy presidente, sinabi mo at sinabi niya, tatakbo siya. Ngayon hindi siya tumakbo, pwede bang ikaw ang tumakbo dahil gusto ng mga tao, Duterte, gusto ng mga tao, trabahong Duterte ang nakikita nila. At ituloy
yung pagbabago na kinakampanya ni Pangulo Duterte sa kanyang administrasyon. Nakita ko yun nasa parang sign galing sa Diyos ko. Sinabi ko naman, hindi ako tatakbong Pangulo, na ito yung pamamaraan na masagot ko ang mga panawagan ng tao, panawagan ng Ransararan. Hindi magbuo dahil hindi Pangulo, yun ang gusto nila, pero nandun ka rin ako on a national stage as Vice President ng ating bansa. Hindi mahirap para sa akin ang magdesisyon na tumakbong Vice President dahil turo po ng aking mga lolo at lola sa akin ang pinakaunang dapat mong matutunan sa buhay mo ay magpakumbaba, maging humble. Dahil po, sa buhay natin, lagi tayo nauna. Pero minsan sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader. At si Bongbong Marcos yun. Bakit siya ba ang pinili ko na natandem o running mate? Dahil as a voter, not as a presidential candidate, importante po sa akin na ang isang tao na nagpipresenta ng Pangulo ay meron siyang experience sa decision making. Meron siyang experience sa executive position. At walang argument sa kanyang experience as a four-term governor of the Ilocos Province, a one-term congressman, and a one-term senator ng ating bansa. Importante po yun. Tulad ng mga governors natin, mga mayors natin, mga barangay captains natin, sila po yung sanay sa problema at sanay paano mag-isip ng solusyon sa mga problema at paano i-roll out o gawin na ipakita sa mga tao ang solusyon na naisip nila sa mga problema. Importante po yun sa isang Pangulo. Dahil po, kung ako Vice President, magtatanong ako, Sir, may problema tayo, ano gagawin natin? Hindi pwede sa ating bansa ngayon, ay, kadyo lang, hindi, Sara, sandali. Mag-isip mo na ako, hindi ko alam kung ano gagawin natin, paano na ito. Hindi pwede. Dahil nagmamadali po tayo, hindi na pwedeng paatras ang ating bansa. Isa na tayo sa pinaka, nasa mababa, sa mga kapitbahay natin dito sa Asia. Tinanong ko siya, sabi ko, Sir, si Bongbong Marcos, Sir, anong gagawin natin? Nag-uusap pa kami, hindi pa niya ako running mate. Anong gagawin natin? Sabi niya, hindi, Sara, ang mga tao, naghirap na yan bago pa man dumating ang pandemya. Noong dumating ang pandemya, nalubog na tayong lahat sa hirap. Wala nang mahirap na, wala nang mahanap na trabaho, wala nang pabili ng pagkain. Sabi niya, kailangan ng mga tao ng pera. Kailangan masabihan at maturuan ang mga local government units kung paano magpapasok ng pera doon sa kanilang local economies o sa kanilang mga lugar. Para pag may nagnegosyo, merong natututong magnegosyo, merong mga trabaho ang mga tao, meron silang pera. Yun ang importante sa kanya. Nasabi ko, tama yung aking pagpili sa kanya as running mate o katandem. Dahil, ang unang sagot niya sa akin, kung tinanong ko siya, ano gagawin natin? Sabi niya, kailangan ng mga tao ng pera. Ibig sabihin, ang top of mind na sagot niya is kung ano yung magagawa niya para sa ating mga kababayan, para sa ating lahat ng mga Pilipino. Hindi ba niya sinabi mga mahirap? Hindi ba niya sinabi mga mayaman? Sabi niya, lahat ng tao nangangailangan ng pera ngayon dahil hirap sila. Hirap tayo lahat. Hirap ang ating bansa. So sabi ko, hindi ako nagkamali. Dahil ang unang sagot niya kaagad mga tao. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang gusto niyang gawin at alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Yun ang kailangan natin sa isang Pangulo.
Lagi po sa mga nakaraan na eleksyon, pumipili po tayo ng president at pumipili tayo ng magkaibang partido na vice president. Kami po, humihingi po kami sa inyo ng tulong na pumili tayo ng Bongbong Sara. Dahil ang gusto po namin ipakita sa ating mga kababayan at sa buong bansa ay ang pagkakaisa. Dahil gusto natin malakas ang ating bansa. We cannot afford na hindi stable ang ating bansa sa mga susunod na 6 na taon. Yan po ang aming ipinapakita sa inyo. Ang unity o ang pagkakaisa ng President at ng Vice President para sa isang malakas at matibay na Pilipinas. Kasama din po namin dito ngayon si former Senator Jinggoy Estrada. Ganun din po siya. Ang experience niya as a chief executive doon, mayor ng San Juan, wala pong argumento dyan. Hindi makiglanis anak. Pero sinabi niya, gagawa lang ako ng batas. Itong ang gusto kong gawin ngayon para sa ating bansa. Tutulungan ko ang Pangulo, tutulungan ko ang Vice President na mabigyan ng suporta yung kanilang mga gustong gawin para sa ating bansa dyan sa Senado sa paggawa ng ating mga batas. Kanina po, pinuksan ko ang aking talumpati ng pagpapasalamat. Ngayon po, isasara ko ang aking talumpati sa pagpapasalamat din. Makalimutan niyo na lahat ng sinabi ko sa gitna. Ang gusto ko lang ay hindi ninyo makalimutan na nagsama-sama tayo ngayong araw na ito. Tumayo ako sa harap ninyo at nagpasalamat ako sa inyo. Una po, ang pagpapasalamat ni President Duterte sa inyong lahat. Sabi niya, hindi na niya magawang personal na puntahan lahat ng tao, lahat ng Pilipino para ibigay ang kanyang pasalamat. Hindi ninyo siya iniwanan noong 2016 nung nakita ninyo na siya ay nahalal na ng Pangulo, binigay kaagad ninyo ang puso at buong suporta ninyo sa kanyang administrasyon. Noong 2019, nandito din kami, humingi ng tulong para kay President Duterte para sa kanyang mga senators. Hindi din ninyo siya iniwanan. Ibinigay ninyo sa kanya ang suporta sa mga senador niya. At ngayon, pinapaabot niya sa inyong lahat ang kanyang pasasalamat dahil matatapos na po ang termino niya sa susunod na taon. At sabi niya, nandyan lagi sa puso niya ang pagpapasalamat sa buong Pilipinas, lalo-lalo na dito sa Quezon Province. Ako po, ang dala-dala ko po ay turo ng aking mga magulang sa akin. Sinasabi nilang lagi sa akin na maging sincere at faithful sa ating trabaho at sa ating pagsiservisyo sa lungsod, sa bayan namin sa Davao City. At yan po ang dala-dala ko as Vice President ng ating bansa. Yung tinatawag ng mga tao na Tatak Duterte, yung sinabi nila sa akin na kailangan namin na trabahong Duterte, kaya kailangan tumakbo ka sa national at hindi lang dyan sa Davao City. Gusto namin makita ito sa buong bansa. Yan po ang dala-dala ko para sa inyo. Our families will forever be indebted o grateful po kami sa lahat ng suporta na ibinigay ninyo para sa aming pamilya. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Mga kababayan, ang susunod na pangalawang Pangulo ng Bansang Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte.
muling maraming salamat. Kilalanin din po natin ang pagdating ng ating 2nd District Congressman David J.J. Suarez. Our Amona Party List Representative Honorable Ana Villarasa Suarez. Mga kababayan, para sa kanyang mensahe at pagpapakilala sa susunod na magsasalita, ang ama ng lalawigan ng Quezon, Governor Danilo E. Suarez. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ba lahat ng mga public official natin? Mayor, pakita sila ang kamay ng mga public elected officials. Ano ba? Bibigyan ko magkano din sa public. Mga kasama, ang inyo pong kaharap na gobernador ng Quezon ay genuine na anti-Marcos. Nagulat kayo. Ako po ay anti-Marcos. Sapagkat nung kinuha ng mga Amerikano ang dating Pangulo, dinala po siya sa Hawaii. Antay ako kung kailan siya ibabalik, mga kasama. Kaya ako po ay anti-Marcos. Ang akin pong ipapakilala sa inyo, mga kasama, may isang napakagaling na tao. Matagal po siyang kaibigan. Ako po naman ay matagal din naglingkod sa kanyang ginawang ama. Siya po ay naging gobernador, naging senador, naging congressman, naging vice governor. Pinamahal kong nalalawigan, public elected officials, buong puso ko po ipinapakilala sa inyo ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat. Aking kaibigan, ang butihing gobernador ng lalawigan ng Quezon, Governor Danny Suarez, ang ating mga bisita na dumating para dito sa ating kaunting pulong-pulong. Andito rin po si former Senator at parating pali, papasok muli na Senador na si Jinggoy Estrada. Alam niyo po, napakadaling ikampanya itong aking kaibigan. Nakasama ko po sa Senado. At nakita naman natin na sa tagal niyang naging senador ay napakadami ang kanyang naging record na magandang mga batas na ipinasa na nakatulong sa maraming tao. Yun lamang parang napag-iita yata ng content ng ating kaibigan sa mga kapulungan. Kaya medyo naiba yung takbo ng kanyang karir. Ngunit ngayon ay tayong lahat magtutulungan po tayo para ibalik sa muli sa Senado para makapagservisyo muli. Ang ating Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Andito rin po ang isa pa pang matalik na kaibigan na naging governor ninyo, ngayon ay Congressman J.J. Suarez. Kasama po rin natin si
si Congressman Mike Arroyo, na siyang bumisita rin sa ating tulong, Congresswoman Ana, ang representante ng Alona Party List. At bukod sa lahat, ang aking running mate na si Mayor Inday Sara Duterte. Lahat po ng ating mga kaibigan na my fellow workers in government at nakita natin ang bayan na nandito, pati yung kanilang mga bise, ang mga membro ng Sangguniang Panlalawigan, ang sectoral groups na nandito, ang Luntiang Katipuneros, ayan, Provincial Union of Leaders Against Illegalities and Bullying, at ang ituloy ang magbabago movement. Magandang po sa inyo lahat. At ako'y nagpapasalamat sa ating butihing gobernador at Congressman Suarez dahil sa binigyan tayo ng pagkakataon na makipagkita sa inyo at makipag-usap sa inyo dito sa araw na ito. Dahil napakahalaga ang mga ating magiging mensahe. Ay simulang-simula pala ay ako siguro ay sasabihin ko, ako na ang pinakamapalad na presidential candidate dito sa halalan na ito. Pinakamapalad na ako. Napakapalad ko dahil ang naging running mate ko, ang naging partner ko ay ang pinakamagaling at pinakamahusay, pinakamatapang, pinakamay karanasan sa lahat ng ibang vice presidential candidates, si Mayor Inday Sara. Dahil po, bukod sa kanyang galing at kakayahan, nadadalhin niya bilang Vice Presidente, ay kami po ay sumasang-ayon sa mga pangangailangan na hinaharap ng ating bansa ngayon. Kaya po, ay aming napapag-usapan ay ang pagkakaisa. Dahil po, wala naman po tayong dinaanan na krisis sa Pilipinas na hindi tayo ay nakaraos, hindi tayo nakapag-survive kung hindi dahil tayo ay nagkaisa bilang Pilipino. Hindi natin mahaharap ang krisis ng pandemya, hindi natin mahaharap ang krisis ng ekonomiya na maibalik sa trabaho ang ating mga kababayan, na magkaroon uli ng pera sa kanilang bulsa, na makapagbayad ng kanilang pangangailangan para pakainin ang pamilya nila, pag-aralin ang kanilang mga anak, at kahit papano makaramdam ng kaunting ginhawa sa pagkatapos nitong krisis na ito, at kahit papano ay may magandang kinabukasan na inaasahan. Yan po ang ating layunin para sa Pilipinas. Yan po ang ating hangarin para sa taong bayan, para sa ating kapwa Pilipino. Ito po ang aming ipinaglalaban at ginawa naming advokasya ay ang pagkakaisa muli. Ang pagkakaisa sa Pilipino, pagbubuklod-buklod ng lahat ng iba't ibang grupo para sabay-sabay na tumutulong sa taong bayan, sabay-sabay tumutulong sa bansa. Hindi po mahirap gawin ito. At naramdaman ko dahil nung muli na ako'y nagsimula na isigaw ang pagkakaisa, isigaw ang unity team namin dalawa ni Inday Sara. Mula nung aming sinigaw ang ating mensahe ng pagkakaisa, ay naramdaman naman po namin natanggap ng tao. Dahil hindi kataka-taka. Dahil nga naman, ang ugali ng Pilipino ay mabait. Hindi naman tayo palaaway. Tayo naman ay mababait at nagmamahal sa kapwa natin. Ang pinagmamalaki natin, ang ating pagkabayanihan na ating tinutulungan ang sino mang kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong. Nang sino pa ay naghihirapan, ay binibigyan natin ng kahit anong maliliit na bagay ang sa ganun ay matulungan sila.
ugali natin. Yan ang kultura natin. Kaya dapat natin ibalik yung kultura na yan at yung pag-iisip na yan sa larangan ng politika. Nang sa ganon, lahat ng pwersa ay sabay-sabay matutulog. Dahil lahat naman po tayo ay naramdaman natin dito sa pagdumang krisis na ito. Wala naman siguro makakapagsabi na nung dumating ang COVID sa Pilipinas, yung meron tayo dyan mga kasamaan na hindi na kailangan ng tulong, wala silang problema, hindi nila naramdaman. Wala pong ganyan. Lahat, kahit sabihin mo yung mga sikat, yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, yung mga kahit na ano na pinanggalingan, lahat naramdaman itong pandemya ito at naramdaman na nangangailangan tayo lahat ng tulong, kaya kailangan lahat ng Pilipino ay tulungan ang kanilang kapwa Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaisa natin sa pagtrabaho para tayo makalampas dito sa ating hinaharap na pandemic at may plano tayo para sa kinabukasan na maibalik sa trabaho ang ating mga kababayan na sila ay muli na meron silang makaramdaman sila ng kaunting ginhawa at masasabi nila na kahit paano ang kinabukasan ay maging mas maliwanag kaysa sa nakikita natin ngayon. Yan ang ating pinaglalaban. Kaya po, alam niyo po lahat po ng ating mga kasamahan ay kinakausap natin para malaman ba, ano ba, yung iba't ibang sektor, mabuti yan, ay marami kayong organization para may boses kayo na maaari yung isugaw ang pangangailangan ninyong lahat. Ngunit lahat yan ay hindi natin matutunan hanggang tayo po ay nagkaisa. At sa aking palagay, pagka dumating ang panahon na yun, at darating ang panahon na yun, dahil nakita po ninyo napaka-importanting simbolo itong pagsasama namin ni Mayor Inday. Dahil sabi niya, I am from North, Ilocano, galing ako sa Ilocos, nandun kami sa Tuktok ng Luzon. Ito naman, ang ating mga building Mayor Inday Sara, she comes from Mindanao. At napakagandang simbolo po ito ng pagkakaisa. Dahil mula sa hanggang sa Mindanao ay nagsasama na at dito tayo nagkita sa Lucena City sa Laurita. Kaya napaka-importanting simbolo, it is not only the geographical locations of your two candidates that are the symbol of our unity, the unity that we are hoping to bring to the rest of the country. Not only to the political arena, but also to our society once again. It is an important symbol because it is not only a geographical coming together of two disparate political forces, but it is the coming together of the understanding of the need of unity for our country. Ang ating pangangailangan ngayon nasa isa't isa. Ang pangangailangan ng bawat Pilipino ngayon na matulungan siya ng bawat ibang Pilipino. Yan po ang aming hangarin. Ito po ang simbolo ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin. Dito po nagsimula. Dito sa Lucena City, ngayong araw na ito, dito nagsimula ang pagkakaisa muli ng mga Pilipino, pagkakaisa muli ng ating bansa, at pagtanunod ng ating simula sa pagtatagumpay. Ipagpatuloy po natin itong nasimula natin ang araw na ito. Ipagpatuloy po natin ang ating paglalaban sa advokasya ng pagkakaisa. Nang sa ganun, ay darating din ang araw. And it will come. That day will come. Ako'y malakas ko ang loob ko na malakas ang tiwala ako sa Pilipino na makikita ang ating mensahe ay tama at darating ang araw na tayo ay magiging matagumpay. Hindi lamang sa halalan sa darating na taon, kung hindi sa ating pagbubok-bukbuk ng mga Pilipino para tayo sama-sama po na bagpanguli. Maraming salamat at magandang maraming sa inyo. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas, Honorable Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
kila